Say hi sa ating mga viewers. Yan, mag-hi ka. Oh. Yun, oh. Yo, good morning mga kaspragatak. Morning, morning. Morning po sa inyong lahat dyan. Morning at magandang araw po. Maligayang araw po sa inyong lahat. No, mayong buntag, mayong adlaw. Kung anong oras man ninyo napanood itong ating vlog ngayon mga kaspraki. Alright. So ngayon medyo maliwalas na yung panahon natin mga kaspraki. Sa wakas nagpapakita na rin si Haring Araw. Grabe. Grabe yung dinanas ni Dipolog Boulevard kahapon mga kaspraki. At ngayon ano na naman pa high tide na naman mga kaspraki. At yun nga, dahil pa high tide na, good news mga kaspakatak, dahil humupa medyo kumalma na yung mga kaspakatak, kumalma na yung alon, mga alon. So hindi na siya masyadong malalaki. Although meron pa namang konting rough, pero hindi na siya masyadong malaki mga kaspakatak. At mamaya maya pupunta tayo ng Dipolog mamaya mga kaspakatak para silipin natin yung karagatan doon, sa Dipolog Boulevard, kung ano yung magiging sitwasyon niya. Kasi kahapon talagang ako kahapon mga kaspakatak, marang na-miss ko talaga yung yung kaganapan kahapon doon sa Boulevard. Maganda sana yun, para may ipakita ko sa inyo yung sitwasyon doon. Sobrang laki talaga at sobrang taas ng tubig. Umapaw talaga sa Boulevard mga kaspraki. Talagang pumasok yung tubig doon sa mga kalsada at punong-puno ng tubig. Kaya na-miss natin. So bago yun mga kaspakatak, dito muna tayo. Silipin muna natin yung karagatan natin dito sa aming lugar lang mismo. Magpapalipad tayo ng drone. Titingnan natin. Kung pwede lang sana makapagpalipad tayo ng drone doon sa Dipolog. Kaso nga mga kaspakatak ay bawal. Hindi gagana yung drone natin pag doon tayo magpapalipad, kasi mayroon pang mga aayusin doon sa app mga kaspakatak para gumana yung drone natin, dahil malapit lang kasi siya sa airport. So nasakop tayo, yung Dipolog Boulevard ay napapaloob siya ng no fly zone, kaya bawal mga kaspakatak. So kailangan magpaano muna tayo sa yung tinatawag na ka-up, magpaalam muna tayo kung magpapalipad tayo ng mga ganun. Pero sa tingin ko mga kaspakatak, parang hindi na siguro, pupuntahan lang natin doon para masilip natin yung sitwasyon ng dagat doon mga kaspakatak. Sa ngayon dito muna tayo sa baybay mga kaspaki, dito sa amin. Sisilipin lang natin kung gaano kalakas yung medyo nihangin na po do. At yun nga, pa high tide na mga kaspakatak, papasok na yung tubig. Sobrang lakas na yung agos ng tubig papasok na dito sa punong namin mga kaspaki. Ayan sobrang lakas na ng tubig yung agos niya. Kaya tara, doon tayo sa dagat mga kaspakatak. Let's go. Silipin lang natin yung mga doon, mga kabaybayunan, palipad tayo ng helicopter. Okay. So yung mga kaspakatak, nandito na tayo sa may baybayin dito sa aming lugar mga kaswaki. Ayan, kitang-kita natin dito na medyo na yung mga kaswakatak. Medyo kalmado na konti itong kaka yung tubig pa-high tide na kasi. Medyo kalmado na yung dagat mga kaswakatak. Tingnan natin yan kitang-kita niya naman yan. Yung dagat medyo kalma na. Sana tuloy-tuloy na to mga kaspakatak para makapaglaot na din kami. At mamayang hapon or anong oras kaya tayo pupunta ng Dipolog. Baka makabili na kami ng ice mamaya. Pero panapit natin mga kaspakatak, i-survey pa natin kung pwede na ba tayong makapaglaot. At ngayon mga kaspaki, sisilipin natin yung bangka na nandiyon doon sa may port. Anong kayang bangka yan? Anong klaseng bangka kaya yan? Pupuntahan natin. At sana makapasok tayo doon sa may pantalan mga kaspakatak. Tingnan natin yung yung bangka, yung bagong bangka ni JV.
Wala bisinta mga kaspakatak. Titingnan na kasi nakalutang na yun eh. Nandito. Tanaw na tanaw ko dito mga kaspakatak sa may port ng Dapitan City. Diyan magpunta tayo diyan. Titingnan natin, sisilipin natin at yung barko na diyan mga kaspakatak. Tingnan natin yung mga barko diyan, okay? So tara, let's go. Set up tayo, set up. Alright mga kaspakatak, so set up tayo. Silipin lang natin yung mga karagatan dito. Ayun, puntahan natin yung barko doon. Silipin natin si JB Juan Abisinta. Then merong barko dito. At merong isang bangka na hindi ko masyadong klaro dito, pero makita natin yan sa ating drone. Sisilipin natin kung anong klaseng bangka yan. Yan ba yung pamiwasan na dating na-vlog natin nung isang araw mga kaspakatak? Or ano kayang klaseng bangka yan? So pupuntahan lang natin mga kaspakatak. Tara, let's go. So eto na, set up na natin mga kaspaki. Kita ba mga kaspakatak? Yan, kita ba yung drone natin dyan? Yan sa baba. Bana na mga kaspakatak. Kita na tayo dito. Okay. Ayos mga kaspakatak. Samay doon. Let's go. So yung mga kaspakatak, let's fly. Yan, lilipad na po tayo. Pasensya na mga kaspakatak, nag voice over na lang ako nito dahil sobrang ingay talaga sa paligid. Yung mga alon sobrang lakas talaga. So ngayon mga kaspraki, sinubukan kong lumipad sa bandang dyan, no? Pinuntahan natin yung barko na dyan para masilip kung nabay nalibang niya. Nalibang. Wala lang, lupan-lupan lang ko tadrik. So yun, no, sa mga nagtaka bakit ganito pa yung klase yung pag-i-edit natin, medyo practice pa tayo. Practice pa tayong nagpapalipad, practice pa din tayo mag-edit na gamit tayo ng multiple of SD cards. Kasi iba-iba yung sa laim ma-save yung isang clip ng video at yung isa yung ginamit natin ibang din, ibang SD card din yung napag-save na, kaya medyo nahirapan tayo sa pag-edit, pero okay lang. So yan mga kaspakatak, pasensya na.
habang nagpa-practice tayong magpalipad ng ating laruan or yung drone natin, pinupunta-puntahan ko lang yung mga barko na dumadaong dito sa aming lugar para masilip nyo naman at makita nyo naman. At syempre sa pagpapalipad natin ng drone ngayon, sinilip ko na din yung karagatan. Baka ito ay kalmado na. So nakita naman natin na medyo kalmado na yung dagat at wala na masyadong barko na nakadaong dito sa lugar namin. Yan na lang isa. Kapag may mga malalakas na bagyo kasi, ang daming barko na dumadaong sa lugar na to. Diyan sa pinagdaungan ng barko na yan, sa part na yan ng dagat na yan, ang daming barkong dumadaong dyan pagka mayroong bagyo. So yan, nag-iisa lang siya dyan. Asan kaya yung mga crew niyan? Natutulog siguro habang sila'y nagpalutang-lutang dyan sa may tapat ng Dapitan City Pier. So kung napapansin niyo mga kasprakatak, nandiyan lang yung lipad natin. Tayo ay hindi na talaga maka-abanti pa dyan sa may dulo ng bukid na yun. Hindi na tayo maka-abanti dyan gawa nung nasa ano yung lugar na yan, nasakop yan ng no-fly zone. Kaya kahit anong pihit ba ng ano natin, kahit anong abante ba ng helicopter natin dyan, talagang hindi na papasok, hindi na lulusong talaga papunta dun. So ito, tulad nito mga kasprakatak, hanggang dyan na lang talaga yan. Hindi na talaga makapasok doon pa sa unahan. Gusto ko sanang tingnan yung bangka na yan. May bangka kasi dyan na bago na lang sa titingnan ko sana. Silipin sana sa pamamagitan ng pagpapalipad ng laruan natin. Hindi ko masilip-silip mga kasprakatak. Gawa nung hindi na talaga makaabante itong drone natin. Kumbaga pag meron daw meron palang no-fly zone, talagang hindi na makapasok yung drone mo. Kumbaga meron siyang harang, may nakaharang dyan, kaya hindi na talaga makapasok ko. Kahit anong abante ko dyan, hindi na talaga makapasok yung drone natin. Ewan ko lang kung bakit, pero yun ang yun ang suspensya ko mga kaspraki, na merong no-fly zone sa area na yan. Nasakop yan mula dyan dito sa may port ng Dapitan hanggang doon sa may Galas, Dipolog City. Sa tingin ko parang kuha pa niya yung bandang sa Ulingan. So kaya yan mga kaspraki, pinabalik ko na lang yung ating laruan. Yan, pinabalik na lang natin, nag-return to home na lang tayo. At yun, kitang-kita natin yung lawak ng karagatan at nung lawak ng kabukiran. Sobrang nakaka-amaze talaga itong pag nasa ibabaw ka ng himpapawid, nagbibideo mga kaspraki. Kaya naman tayo bumili ng ganitong klaseng laruan para masubukan naman natin masilip yung mga nakikita natin sa ibaba galing doon sa himpapawid. Kaya napakalaking tulong ito sa ating pagbibideo, itong ating laruan. So yun, pauwi na tayo mga kasprakatak. Pinapauwi ko na yung drone. Ito yung kagandahan nitong drone talaga mga kaspraki. Kahit gabi ka kahit hindi mo siya makita, yung yan, nagpapalipad ako niyan mga kasprakatak, talagang wala na, hindi ko na makita yung drone. Na doon na lang, dyan na lang ako nakatingin sa monitoring natin. Hindi natin siya makita, pero ang kagandahan niyan mga kasprakatak ay meron siyang features na return to home. Uuwi talaga siya
basta gumana lang yung kanyang GPS, uuwi talaga sa iyo. Tulad niyan mga kasparaki, pinauwi ko na yan. No, siya na mismong, hindi na ako nag-control, binitawan ko na yung control niyan. So siya na mismo yung umuwi. Ayan, umuwi na talaga siya. So ito yung lugar namin, oh. Napakadami pa pala talagang mga ano dito sa aming lugar, oh. Mga, kung tawagin, mga punong ba, mga palaisdaan dun sa unahan, no. Akala ko wala na yan. Titingnan natin yan mga kasprakatak. Subukan natin liparin yan, no. Pasyalan natin yung mga lugar na dyan para makita naman natin sa mga susunod na araw pagka may time tayo. Galing nakakabitin talaga yung pagpapalipad. Ang daling maglubat ng drone natin, pero pag yung pag-charge, ang tagal niyang mapuno. Yung pagpapalipad 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes lang, wala na. Ubus agad yung battery. Lalo na siguro kung yung sinasabi na iba, yung malakas yung hangin. Yun, grabe yung ano niya, battery consumption, energy consumption niya. Malakas talaga siyang kumain ng kuryente pagka malakas yung hangin, kasi nilalabanan daw niya yung hangin. At ayan na, magla-landing na yan. Landing na. Okay, ayos. Puntahin natin siya dito sa camera. Say hi sa ating mga viewers. Yan, mag-hi ka. Oh. Hello. Kita ba? Alright. Gawa lang tayo ng thumbnail dito. Yun, no? Yun. Alright. Yun. Okay, DJI. Punta tayo doon, ha. Dito sa mga baybay. Dito tayo magpag. Doon tayo doon tayo mag-subay. Titingnan natin yung mga daanan dito, ha. So be good, ha. Alright.